vloggers/trollers. O ito, mga vloggers/trollers. Kayo mga vloggers na troll. Sino-sino ito? Na medyo na-ban daw. Ang akin lang naman, O yung mga na-ban sa Facebook. Oh, I assume ang tinutukoy niya rito is si Banat Pie, si Sass, and si Maharlika. Kasi sila yung mga nangunguna at malalaking vloggers na na-ban sa Facebook. So pag-usapan natin yan. first of all, magpapasalamat ako sa mga trolls na yan dahil even if na-stress tayo nung una, over time, medyo nasanay tayo sa kanila. And more importantly, dahil sa kanila, naging active tayo dito sa social media. So let me say, thank you sa kanila, sa mga trolls na yan. Thank you raw sa inyo mga trolls. Banat Bay, Sass, Maharlika, mga trolls kayo. Thank you. Dahil naging vlogger si Richard. Ay, hindi ako nagsabi niya, huwag kayong magalit. Ha? Ako'y parang parrot lang. Inuulit ko yung kanyang mga sinasabi. Alright? Pangalawa, alam ko naman ever since yung mga troll na yan, yung marami dyan sa kanila, ito ay mga sumakay lang dun sa wave ni Digong noong 2016. Ops, excuse me. It's not me. O, ito lang daw. Ito lang yung sumakay kay Digong, kay PRRD noong 2016. Not me. Pero excuse me po. Since 2021 campaign, okay? Wala na po kami sa power. Alright? Galit na nga ang tao sa amin eh. Kasi ang nangunguna nun si Bongbong Marcos. So, hindi ibig sabihin, nakakuha kami ng followers dahil kami ay nasa sumakay, free rider sa malakas. Hindi po. Alright? Let's go. Walang sariling merit yung karamihan sa mga yan. Wala silang sariling kakayahan, wala silang sariling K, to put it nicely. So ito yung mga naki-riding lang dun sa popularity ni Tatay. At alam natin, marami mga pag-aaral na nagsasabi na mukhang boosted by bots and trolls ng mga to. At hindi Ayun. Ang galing. Oh, Banat Bay, Sass, Maharlika, wala kayong kwentang mga vloggers. Okay? Nakisakay lang kayo kay Tatay Digong at yung mga nanonood sa inyo boosted. In short, hindi organic. In short, robot. So, sa yung milyon-milyon na nanonood kay Banat Bay, Sass at Maharlika, robot yung mga nanonood sa inyo. Buti pa yung sa akin, organic. Ay, huwag kayong magalit sa akin, siya nagsabi noon. Robot. Oh, gayahin nyo itong taong ito. Ang lakas ng YouTube niya. Puntahan nyo, lakas! Ang daming viewers. Ang dami. Ganyan po. Hindi, gusto ko lang marinig kasi lagi po nating dinidiscuss yung mga analysis ng mga dilawan. So you can hear from them. So that's the analysis. Isa sa mga take ng isa sa mga dilawan sa nangyari doon sa tatlong vloggers. Robot daw. Kaya malakas, robot. Alright. Duloy. di organic. Katulad natin mga kameta, tayo organic tayo. Alam na Yon, organic siya. Galing nito. Galing nito, mama na ito. Galing. You're the best vlogger ever of Philippine Island. natin organic tayo, 100% organic tayo, except baka yung mga ibang bot na trolls. Pero pinapatol ko naman yung mga trolls na iba, so mukhang totoong tao naman sila. No, but going back to this, again, never ako na-impressed dun sa, mga followers nila, 600, 500, 800, mga, kasi bots naman mga yun eh. Very questionable kasi mas mataas ang engagements natin sa kanila, even though mas mataas ang followers nila. So, Ililinawin ko lang ha. Wala daw siyang pakialam kung yung mga subscribers nila mga 500,000, 600,000, pero yung engagement daw niya, mas malaki pa. Wow. Psh! Galing, no? Ganito yan. Pagdating sa opinion, kaya ako ayoko nakikipag-away sa mga vloggers kasi, alam nyo, may kanya-kanya tayong opinion. Halimbawa, ako DDS, syempre, hindi mag-agree yung pulahan, yung dilawan. At yung dilawan, hindi of course ako mag-agree sa kanila. Magkakaiba-iba tayo ng opinion. Diba? So, hindi kailangan pag-awayan ng isang opinion. Pero, meron pong fact kasi may mga bagay na hindi opinion. Hindi mo pwedeng gawing opinion. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Anong kulay nito? Puti, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ang opinion mo dyan ay itim. Kasi puti. Ito, anong kulay nito? Puti, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin itim yan. Ito, anong kulay nito? Puti, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin itim yan. Anong point ko? May mga bagay-bagay na magkakaiba tayo sa opinion, but a fact is a fact. Hindi tayo pwedeng magkaiba-iba. Kahit ikaw, maka Cory Aquino, kahit ako maka PRRD, kahit ikaw ay maka Bongbong Marcos, kahit ikaw ay maka Ninoy Aquino, kahit ikaw ay maka Isko, ang tingin natin dito lahat puti. Tama.
Ngayon, tingnan nyo yung engagement. Kasi ako nakikita ko yung engagement sa YouTube. Kahit sa Facebook. Pag may channel ka, nakikita mo yung views kada month, mga nag-subscribe kada month. Million po. Tingnan nyo, yung YouTube nito, hindi ko alam yung Facebook, sino mas malaki engagement naman? So kahit dilaw ka, tanga ka na lang. Pagka sinabi mo, lamang pa ang engagement nito. Doon sa tatlo, may galiwang naman. Kasi facts naman, nakikita naman yung views Ay, anong palusot, robot? Hindi po. I really don't think robot. Kasi hindi kaya mag-views ng robot ng ganun. Mainit po. Alam mo, kung robot, ang mga sumusunod sa tatlong vloggers na yan, hindi po yan ibaban. Kasi irrelevant sila. They are nobody. Pero kaya binaban yan, may nasasaktan. Pakiulit po, sir. Ikaw po, sir, may nasasaktan. Yan. There are a lot of times na kutob ko, mas mataas talaga impact natin sa social media kaysa mga yan. And this is... You're the best. Mas malakas. Hindi mo ba alam ang impact ng tatlo ngayon? Being the opposition? Ikaw nga, wala kang ka-impact. Parang magkasama na kayo ng pamahalaan. Hindi, sorry po I mean, I always respect opinions. Pero pag fact na ang pinag-uusapan, pag facts ang pinag-uusapan at iniiba mo, ito po yung dinidiscuss natin, ang mga dilawan, mind conditioning ang ginagawa. Ang layo na nila sa putukan. Hindi ko alam kung sa Earth ba sila nakatira o sa Moon. Hindi nila alam anong nangyayari. Parang hindi nakalapag yung kanilang mga paa sa kalsada. Parang nakalutang. These are the people na nagsasabi na laos na ang Duterte. This is noon pa mga kameta. Kasi pansin ko sila, sineswarm attack pa ako ng mga walang hiyang mga yan. Meron naman ako mga internal dyan. Double agents. Ay, meron siya. Meron siyang internal agent. Ito na, Richard, may paparating ng wave. Atakin ka ng mga brother trolls. Queen of Idol ko na ito. Iboto niyo ito, ha? Fake news king daw ako, sabi ni Mocha Girl. Yan, Pati si Mocha Girl. Pati si Mocha, nadamay. Okay, anyway, ang dami ng mga daming bardagulan nangyari. Kaya actually, naging komportable ako sa social media. Dahil sa lahat ng mga bardagulan na ginawa natin ng panahon ni Digong, di ba? So anyway, nagpapasalamat ako sa mga trolls na yan. Naks. But, I hope itong mga ibang troll queens na yan na iba, yung mga feeling expert, feeling scholar, you know, we have to remind these people, no? They only got where they are today, or actually not today. You know, these people, a few years ago is, dahil sumakay lang sila. Free riders, you people. Oy, hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Ako nga tingin ko ang pinakabobong vlogger sa buong mundo. At ikaw ang pinakamatalinong vlogger sa buong mundo, sir. Ito yung mga free riders. Well, not so free maybe. So, ngayon, may ganun pa. May pitik pang ko, not so free. Ba't ang daming galit sa yung gancho? Ay, nakaw! Iba na yung Pangulo, iba na yung administration, wala na yung mga, alam niya na, booster, boosters, ganon. Medyo sa akin palagay, to be honest, nilalangaw na yung mga pages ng mga yan Wala na nga po nga pansin tinitagtag ako ng mga iba sa kanila, parang, not worth it. It's not even worth it. Kayo, Banat Bay, Sas, Maharlika, nilalangaw na yung mga page niyo. Ulitin natin. May ebidensya ako nilalangaw ang page nyo. Anong ebidensya ko? Eto. Pakinggan nyo. This is my evidence. Eto. Hawak ko ang alas. Hawak ko ang ebidensya, ang alas na ebidensya na nilalangaw na ang page nyo. Eto na. Yan. Okay, anyway. Ang dami ng mga daming bardagulan nangyari. Kaya actually, naging komportable ako sa social media. Dahil sa lahat ng mga bardagulan na ginawa natin ng panahon ni Digong, di ba? So anyway, nagpapasalamat ako sa mga trolls na yan. But, I hope itong mga ibang troll queens na yan na iba, yung mga feeling expert, feeling scholar. Troll queens, feeling expert, feeling scholar. Sino kaya ang pinapatukuyan niya? Baka si Sas. You know, we have to remind these people, no? They only got where they are today, or actually not today, a few years ago, is dahil sumakay lang sila. Ito yung mga free riders. Aurea Haway, maraming salamat po sa stars. Well, not so free maybe. So, ngayon, iba na yung Pangulo, iba na yung administration, wala na yung mga, alam niya na, booster, boosters, ganon. Medyo sa akin palagay, to be honest, nilalangaw na yung mga pages ng mga yan Wala na nga po nga pansin tinitagtag ako ng mga iba sa kanila. Maliwanag Kayo na magsabi ng totoo. Papakagat labi akong pogi
Wala na raw kasi yung presidenteng si PRRD. So mahina na yung kanilang page. Wala nang kwenta, nilalangaw na kasi mga robots lang daw. Dahil nung panahon ni PRRD, supported ng robots. So mahihina na daw yung kanilang page. Ang hina, no? Ang lakas ng page mo, sir. Idol ko na. Banat Bay, SAS, Maharlika, langaw kayo. Ito na, idol. Parang not worth it. It's not even worth it. So para sa akin, honestly, if ever there is an attempt na, kasi ganito, hindi ko rin, how should I put it? Hindi ako magtataka na baka naman there's a national security concern with some of these trolls na yan because ibang troll queens dyan, medyo makapili club kasi. So baka naman naging vectors of disinformation sila at nagiging essentially enablers ng foreign hostile power na nagbubuli sa atin sa West Philippine Sea. Sash, ikaw na binibira. Sino ba nag-aano sa West Philippine Sea sa China? Si Sash. Kayo na mag-usap nito. Laspag mo sa debate. So it's possible na on the national security ground, there is some push para matatanggalan sila ng vectors of influence. No? Vectors kasi parang virus eh. So I don't know, and I don't know what's the legal basis for that. What is the internal communications? I'm not ruling out that possibility. It's also possible na glitch lang nangyari and pwede maayos yan. But the fact na purong mga troll queens yung mga ganyan nawawalan ng Facebook, it's possible na may connection lahat yan. Kaso yung na-misfire nga, nadamay pa yung sa kaibigan natin si Mark. Sana maayos yung kanyang account. Now, going back to this, for me, it's not worth na maban yung mga yan because vector sila ng disinformation, yes, makapili club, yes, and all of that, but ayan mo sila, they're not worth it kasi ngayon magpo-feeling bayani pa sila, feeling yan. Hindi daw worth it na tanggalan ng Facebook yung mga yan kasi magfi-feeling bayani. Well, I don't think so. Mahirap po matanggalan ng Facebook page. Lalo na kung 100,000 yung followers. Malaki po yun. Don't tell me maliit po yun. Pero kung gusto mo talaga pagpilita, malakas ka, ikaw na. I'm talking about facts. Lakas ng Facebook nila, lakas lalo ng YouTube nila. No? But kung gusto mong paniwalaan ng sarili mong kasinungalingan, ikaw na ang the best. Freedom of expression pa sila. Ayan, mag-SMNI moves na sila. Not worth it, to be honest. If ever talagang there's a push na mababan na talagang mga to at matatanggal na sila sa mga iba't ibang mga platforms. I don't know. I'm just saying they're not worth it. At actually sila yung mga helpful annoyance, if I can put it nicely. Mga ganun. But anyways, mga kameta, ito yung sinasabi ko parate. If you're really, really good, if you're really getting traction and influence because you stand for something real, something important, kung may merit ka talaga, kahit anong administration nandyan, you're just gonna grow and become more and more important and you're gonna have greater voice and more people are gonna believe you. And those who matter, those who... Kaya pinagyayabang niya, kahit wala pa si PRRD, dapat malakas pa rin. Ha? Sino bang nakaupo ngayon? Ha? Mahina ba engagement ng tatlo? Honestly, ikaw ba nakakulong sa kwarto mo, hindi mo alam nangyayari sa Pilipinas? Mahina sila. Sorry baka mahina ako sa research. Those top decision makers, they're gonna listen to you. Ako mga kameta, since nang-active tayo sa social media, 2 administration na nanalo na both hindi ko binoto na ayaw sa akin. And yet, you know what I'm saying? Kahit kalaban mong gobyerno, kahit kalaban mo yung kritik ka ng administration and all, kahit ang dami nagtutroll sa'yo, dami nagbubuli sa'yo, ganun. Hindi yan ubra. Kung talagang meron kang conviction sa buhay, kung talagang may basihan ng ginagawa mo, kung talagang desidido ka, makikita ng tao yung quality mo Makikita ng tao na totoo kang tao. Banat ba, SAS, Maharlika, ito gayahin ninyo Dapat meron kayong conviction at kahit sinong nakaupo, katulad niya, 2 presidente na siya ay oposisyon. Pero ang lakas niya, super lakas. Feel ko nga siya hanggang dito Gayahin nyo kayong mga vloggers kayo, huwag kayong iyakin na natanggalan kayo ng Facebook, okay? Kaya nagpapasalamat ako na this one, against all odds, kahit si may ebidensya ako. May alas akong ebidensya. Ito, langaw kayo. Digong yung presidente noon, kahit yung naging presidente ngayon, hindi ko naman binoto yan. Alam niyo naman bakit. Alam niyo naman, may standard naman kasi ako And in fairness naman, I gave naman benefit doubt and medyo may mga magaganda naman nangyari, including sa West Philippines especially. So I'm willing to give, benefit of doubt, no? At credit where credit is due. Pero kung palpak talaga at may mga maling ginagawa, I'm gonna call it out, right? So I'm just saying, kung talagang magaling ka, hindi mo kailangan ng bots, hindi mo kailangan ng mga confidential, hindi mo kailangan na makisakay at makifree ride doon sa coattails ng isang demagogue or populist. You're gonna be famous, you're gonna be important, you're gonna be influential, you're gonna be the voice of people on your own terms.
Pararam natin, marami sa mga ano na yan, sa mga major vloggers na yan, ay ito yung mga sumakay lang dun sa whole Duterte machinery and wave, no? So, etong mga to, they would have been Ito dapat talaga tularan. Ito ang dapat tularan ng mga vloggers. Ang galing. Magaling siya kahit saan magpunta. Kasi organic eh. Hindi robots. Natural. Galing. Ang galing ng analysis nito. Galing. Ang galing ng basa niya sa totoong kalalagayan ng bansang Pilipinas, especially pagdating sa influence ng mga vloggers. Ang galing. Spot on, bullseye ang analysis niya, ang basa niya sa influence ng mga top vloggers ngayon, political vloggers ngayon sa Pilipinas. Galing. Sapul na sapul. Palakpakan naman. Hindi porket nag-i-speak sikat na. O, ganyan. Yung iba kasi, basta magaling mag-English, parang may laman na isip eh, no? Oo. pretty relevant people kung wala si Duterte. Okay, let's be absolutely clear about this. In my case, okay, against all odds, tuloy-tuloy itong mga ginagawa natin. So anyway, mga kameta, ito yung medyo mini updates natin ngayon about yung mga latest na nangyari. I'm still getting updates. Ano ba talagang circumstances ito? Maybe there's really nothing. Maybe this is a nothing burger. Pero just in case ito ay talagang something is going on here, baka nga may kinalaman ito dun sa national security dahil may alam natin yung iba makapili club talaga at they're not there. So, national security, ibig sabihin si SAS. Dahil doon sa West Philippine Sea na may connection sa national security. So, I assume he's talking about SAS. To be a voice of opposition, they're there to be a voice of a hostile foreign power. No? So, tingnan natin what's going on there. But ako personally, not worth banning yung mga yan. Let them be there. Nilalangaw lang naman yung mga yan. Eh, diba? At saka 3% na lang yung support base ng mga yan. Eh. Galing, no? 3% na lang ang support base ng mga yan. So, kayong tatlong vloggers, 3% na lang ang supportan nyo. Kasi halos 100% ng mga Pilipino, more than 90%, gusto nila yung ginagawa ng administration pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa ating mga alyansa, etc. So, I'm very, very confident about this. Maingay ba? Dito lang kasi may lighting eh. Hindi mo ganun yung lighting sa kabila. Anyways, mga kamay. Mas maganda dyan, Brad. Maganda lighting din.